Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayan, na kung saan ay today is January 7, 2026. At Happy New Year po, ano? Ito ang unang-una nating video sa taong 2026. Ayan. At ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Yan. Kagabi, actually kagabi niya to text, nabasa ko na lang siya ngayong umaga bago tayo mag-walking, ano? Kasi nga since January 2, umpisan ulit nating mag-walking kasi medyo nag-gain na tayo ng weight. So, lumaki na naman yung tiyan natin. Ayan. So, hopefully, sana magtuloy-tuloy daily. Maski, ano lang naman, maski 5,000 steps lang daily yung makukonsume natin sa pag-walking. And then, afterwards naman, syempre, pag nag-ikot tayo sa farm, pag palakad-lakad tayo, so another steps na naman yun na dadagdag. So at least sana average mga 8 to 10,000 steps daily talaga para ma-burn natin yung mga calories sa katawan natin na kailangang i-burn. Ayan. So ang topic natin ay tungkol nga dun sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Basahin ko yung actual na text niya. Magandang gabi po, Mang Mags. Happy New Year. Yung manok ko po na paitlogin nag-average ng 98.6% egg production. New Hope po na feeds ang gamit ko. Ayan, so New Hope pala yung gamit niya. So malaking malaking karagdagang impormasyon yung na-mention niya na ginagamit niyang feeds. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung kumusta daw yung performance ng New Hope. Pero actually sa part ko, although hindi ko naman siya totally na-monitor, pero sa medyo 92% yung production ko. Ayan. So, binibase ko siya dun sa ipinapakain at dun sa production ng itlog na na-harvest natin daily. Ayan. So, siguro sa mga susunod na araw, gawan din natin talaga ng vlog, video, yung regarding dyan sa review ng feeds na New Hope. Ayan. So, ituloy natin. Mang Mags, meron po bang NCD ngayon? Or nawala na po yun? Ayan. So, ang tinatanong niya kung meron yung NCD, yun yung sakit na tinatawag. Yung NCD stands for Newcastle disease. Pero sa natin, ito yung tinatawag na peste. Ayan. So, madalas ko tong i-mention sa mga vlog ko. Kung kayo ay regular nang nanonood, madalas kong i-mention na yung peste or yung NCD ay yun yung sakit na sobrang bilis kumalat. So, yun yung sakit na kapag yung mga manok nating native ay umakyat sa puno ng mangga sa dapit hapon, kinaumagahan, pag magwawalis tayo, di ba sa baryo, pag umaga, unang-una mong gagawin, magwawalis-walis ka nung nahulog na dahon. So, mapapansin mo na lang, yung mga nagbagsakan na native nating manok, patay na. So, yun yung peste na tinatawag. Ang cause nun, yung Newcastle disease. Ayan. Ngayon, ang tinatanong niya, meron po bang NCD ngayon? Well, syempre, at nawawala ba yon? Yung Newcastle disease na yan, andito na yan sa mundo. Andito na po yan. Kasama natin silang nabubuhay. Yung mga bakterya na yan or kung virus man yan,
na kasama na natin yan dito. Kaya lang kapag tumama, so kapag walang bakuna yung manok, talagang mamamatay yan. Yan. So andyan na po yan. Ngayon, tinatanong na naman niya, hindi na po yan nawawala, umiikot-ikot na po yan. Parang sipon, di ba sa tao? Sinipon tayo, uminom ka ng gamot, minsan prevention, vitamin C. Pag nawala yung sipon mo, it doesn't mean na wala na siya totally sa paligid. Andyan lang yan sa surroundings natin, sa environment. At kapag nasagap na naman natin yung virus na yan, sisipunin na naman tayo. So, ganun din yung mga NCD na to, yung Newcastle disease na yan. At yung mga ibang sakit, existing na yan. Yan. So, ang tanong na naman niya, pero pag nabakunahan na sila, para dyan sa NCD na yan, need pa ba ulit silang bakunahan? Yan. So, interesting yung katanungan, ano? Okay, sa farm po natin, binabakunahan natin ng pang-NCD, pang-anti-NCD, yung mga alaga nating manok. Ang pangalan ng bakuna, from HIPRA, ang tawag nila dyan, ang label ng bakuna ay SH120. So kapag pinainom na natin, ipinapainom po yan sa mga alaga nating manok, sa alaga namin, ano? Dito pa lang sa farm natin, sa growing house, binabakuna na natin sila ng anti-peste, anti-NCD, at ang pangalan ng bakuna na yan, kung bibili kayo, SH120. Product po siya ng HIPRA. Yung HIPRA, kumpanya po yan, kumbaga sa pantalon, Levi's Company. Yan. Tapos, ang para sa NCD, yung SH120. So, si Levi's maraming variant, diba? May 501, 502, 505, 521. Ayun, si HIPRA, Levi's. Si HIPRA may SH120. Yung SH120, designated yan for anti-Newcastle disease. So, paano siya i-apply? Ipinapainom po yan. Inuuhaw po natin yung mga manok natin doon sa growing house ng 1 hour. And then, syempre, kumakain yung mga yan. So, maghahanap yan ng tubig. Kapag uhaw na sila, 1 hour lang, ilalagay natin yung bakuna. Maglalagay lang tayo ng bakuna. Titimplahin lang natin siya ng good for 1 hour. Yung mauubos nila kaagad. Medyo mahangin kaya magdo-double mic ako. So, titimplahin natin yan sa tubig na good for 1 hour. So, yung isang vial, alam niyo po yung bote ng Mertiolate, yung maliit po, ganun po yung bote ng bakuna natin. Yung isang boteng ganun, yung maliit lang, good for 1,000 heads po yun ng manok. So, yung alaga nating manok ay 10,000, nagdadagdag kami ng isang vial. So, 11 vials, 11 bote, good for 11,000 yon. Pero ang actual na manok natin sa farm, 10,400 kasi. Yan. So, ipinapainom natin yan, good for 1 hour. So, dapat maubos nila ng 1 hour. Otherwise, next years, nakakahawa po siya kasi live po yun eh. Live po yun, live na na virus. So manghahawa po siya. Kapag may mga native na manok na gumagala-gala dun sa farm natin, manghawaan po sila. So kaya dapat ipaubos natin. Kung hindi man maubos, ang best way, sunugin. So pati po yung mga bote, after magbakuna ni Michael, ni Mickey, yung ating farm manager, sinusunog po nila yan. Meron po tayong sunugan, doon natin nilalagay, may drum tayo, doon natin nilalagay yung mga bote ng mga bakuna na yan, yung mga sobra, sunugin para mamatay yung virus at hindi na siya makahawa. Ayan. So, ang tanong, nabakunahan na natin sa farm. Pagdating dyan sa inyo,
ang tinatanong ni Sir, si Sir pala ay taga Sambales. Ayaw niya nang ipamention yung kanyang name for privacy daw. Ayan. So, ang tanong, nabakunahan na siya dito sa atin. At pag nagbakuna tayo, 4 na beses ha. Hindi po siya isang beses lang. Doon sa 16 weeks na inalagaan natin yung mga manok natin, 4 na beses po yan na nagbabakuna tayo. Schedule po yan. So, ang tanong na naman, pagdating ba sa inyo, kailangan yung bakunahan? Sabihin na nating 16 weeks, diniliver yung RTL sa inyo. Kailan nyo siya ulit pwedeng bakunahan? Kumbaga, booster shot, di ba? So, at least 6 months. 6 months at saka nyo siya babakunahan ulit ng NCD. Ayan. Kasi, may, ano tayo, kumbaga, may inaano natin isinisigurado natin na yung NCD, yung anti-NCD na nilagay natin sa katawan ng manok ay andun pa sa kanyang system. So, dapat within, actually, within 1 year Pero para makasigurado tayo, pwede siya, after 6 months, pwede nating gawin. So, ang tanong ngayon, lahat ba kayo na nag-aalaga, ganun din ba, susundin natin? Babakunahan ba ulit natin yung mga manok natin? Ito, practically, ganito po yung, yung sistema ko, Kasi kapag nagbakuna tayo, unang-una, medyo mabusisi. Mura lang naman yung bakuna na yan. Sabi na natin mga 500 pesos ang isang vial. Good for 1,000 health. Yung mabusisi na sinasabi ko, ito, Volcano. Pero bakuna kasi tayo, ilalagay natin yan sa kanilang inumin, doon sa waterer. Ilalagay natin yan, tapos ipapainom natin sa kanya. Kadalasan, ang pagkakamali sa farm, kapag hindi naubos, tapos hindi drain masyado yung waterer, natapon dun sa baba, pag natapon yan, andun na yung virus, dadami yan, magpaparami yan dun sa surroundings natin. So, para tayong nagko-culture ng sakit doon sa backyard natin, doon sa farm. So, dapat talaga ingatan natin, yun yung pinaka-crucial. Ingatan natin na walang natapon. Doon sa excess. And then, i-dispose nyo siya properly. Sunugin. And then, naman ulit yung water, ganunin ulit, hanggang sa talagang konting-konti yung maiiwan, walang mabubuhos. Yun po yung mabusisi dyan. Kami, bihira nating gawin yung magbabakuna ulit tayo sa farm. Not unless na may challenge. May mga challenges. So, paano ba natin malalaman na may mga challenges? Kasi nga, ang virus, hindi naman talaga natin nakikita. Diba? Ultimong yung sumakay ka nga sa public utility vehicle, halimbawa lalo na ngayon yung mga dito sa amin hindi na siya jeep. Kadalasan na rin dito yung mga bus na nakulog, di ba? So, di ba kapag may sinisipon doon, minsan bigla ka na lang nahawaan ng sipon. So, hindi naman talaga natin nakikita yung mga sakit na yan. So, paano natin malalaman? Ano yung mga indicator, di ba? Magmasid po tayo sa ating kapaligiran. So, unang-una dyan, kapag nabalitaan mo na yung manok na native ng mga kapitbahay natin ay medyo namamatay, bigla-bigla na lang daw na namamatay, so positive, malaki yung chance na may umiikot na naman na NCD, Newcastle disease na sakit, Kahit na yung sabi natin mga 1 kilometer away, ganyan. Radius, So, pag narinig mo yung ganyan, and then, biglang the following day, palapit sa ating farm, so, malamang may challenges na. Malaki yung possibility. So, yun yung sign na pwede tayong maglagay ng NCD, mag-booster shot tayo kumbaga. So, yun po yun.
Ayan. So, paano maglagay? Timplahin lang natin siya. Lagyan natin ng skim milk. Pero kami, ginagamit na namin kasi minsan mahirap bumili ng skim milk. Hinahalo na lang siya ng Bear Brand. Alam niyo, Bear Brand powdered milk. Bili lang po kayo ng sachet. Mga ganyan. Siguro mga 35 pesos ba yun? Ayan, ihaluan lang natin. Tapos, pag-ihalo na natin, natimpla na natin yung bakuna. Alagyan yung mabuti, banlawan nyo yung loob ng bote para yung mga naiwan doon, sumama pa ulit. Banlawan nyo ulit ng plain water, nasunan nyo ulit na ganon. Tapos, haluin dahan-dahan. Huwag po mabilis, kasi kapag mabilis, ang mangyayari nun, yung virus, mag-iipon-ipon siya doon sa sa ng water. Diba? So, dahan-dahan lang po para kalat-kalat yung virus. And then, tsaka natin tatanungin, ipapainom sa ating mga manok. Basta iwasan nyo po ang matapon para hindi kumalat yung hindi dumami yung sakit doon sa lugar ninyo. Ayan. So ganun po. And then alam nyo po ulitin ko lang, nasabi ko na rin sa mga nakaraang vlog. Yung panahon ng birds flu, syempre talagang ninervyusin ka. Ang load ko sa isang farm ay 60,000 heads. May farm ako dyan sa Malasike dati. Kaya lang binagyo yung tatlong building na tag 15,000 capacity. So puno yun. 60,000 yung load ko. Doon ko nakita yung kahalagahan talaga ng bakuna. Yung mga manok na pumupunta doon sa amin, doon sa silungan ng poultry, namamatay sila doon sa silungan pa lang. Gagala sila doon ng umaga para makikain, kasama niya yung mga sisiw niya, and then mamayang hapon, makikita mo patay na sila. Ganun katindi. So, doon ko nakita na yung kahalagahan talaga ng bakuna. Walang namatay, wala tayong namatay na manok. Dahil yun nga, bakunado yung mga manok natin. Actually, yung birds flu yung birds flu ngayang yan, very magkadikit sila, yung virus na yan, magkadikit sila ni NCD, ni Newcastle disease. Kaya nga, kadalasan din, pag nagpa-test ka ng manok mo at nag-positive siya sa NCD, minsan napagkakamalan na positive ka sa birds flu. Ayan. So, sa tingin ko, yung tumama nun, kasi nga, di ba, sabi nila, ang birds flu, walang bakuna. So, kapag birds flu yung tumama dun sa mga manok na native na namamatay dun sa silungan ng poultry house ko dati, so, pati yung nasa taas na alaga ko, talagang tatamaan, mamamatay. Kaya lang, walang namatay. So, malamang, NCD lang po yun. Newcastle disease or yung peste ang tumama. Yung andon sa surroundings. Kaya lang hindi siya makapasok dun sa mga manok natin kasi nga vaccinated sila ng NCD. Ayan. So, sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa katanungan ng ating subscriber. At tinanong ko pala, idagdag natin, tinanong ko kung ilan yung alaga niyang manok. 145 heads panimula niya. 143 daily yung kanyang nakukuhang itlog. So may dalawa lang po na hindi nangingitlog. Gamit ang feeds niya na New Hope. New Hope. Mura po yung New Hope. Yan. Sa mga interesado, po tayo. May kilala po tayong ahente rin ng New Hope. Pwede ko kayong actually ina-ask nila kung pwede tayong maging distributor. Yun nga, gusto ko kasi bago ko i-endorse, kahit papaano may mga data tayo kung magkano talaga yung kanyang production. Mahirap kasi yung basta-basta kang magre-recommend tapos magpe-fail, nakakahiya sa inyo. And so at least meron tayong isang subscriber na accidentally na-mention niya kung ano yung gamit niyang feeds at nagpe-perform ng 98.62% or
out of 145 heads, 143 yung kanyang napupulot na itlog. Ayan. So, thank you po. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Abangan nyo po yung ating susunod na video kung paano yung sinasabi nila at ano yung PBR or yung post-vaccination reaction. Ayan. So, thank you po. Thank you. God bless. Mabuhay.